Para pag-usapan ang isyong iyan, makausap natin live via Zoom ang Senior Lecturer sa UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po, Attorney Ligutan. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack, magandang gabi. Yes, Attorney, kahapon po do sa manifestation speech ni Senator Escudero, sinabi niya na si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng mga impeachment complaint. Ano po ang reaction niyo habang sinabi niya po ito? Jack, so yung sinabi ni Senator Escudero, yung nakaka-insulto, no? Nakaka-insulto sa intelligence, sa common sense, sa judgment ng mga pare, ng mga members of the religious communities, yung mga civil society leaders, yung mga abogado from Mindanao who filed the third impeachment complaint. So we have to debunk that. Final po ng third set of complainants yung impeachment complaint, not at the prodding or at the instance of any politician for that matter. Talagang out of their own volition po na final yung third impeachment complaints. Hindi po yan because of politika. Yung objective lamang ng ating mga third set of complainants, Jack, is accountability to hold the Vice President accountable for what she did to the millions of confidential funds entrusted sa kanya ng tao, Jen. Alright. Attorney Ligutan, pwede po bang sabihin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na bakit siya ang ginigipit sa milyones na confidential funds na nilastay umano niya compared doon sa mas malaki? Dapat daw ang habulin itong mga flood control project na bilyon-bilyon ang halaga. Ano po ang inyong masasabi dito? Hindi niya, may tawag dyan eh. Tawag dyan is what about TISM eh. Pag ikaw, inaakusahan ka nagnakaw ng pera, yung defense ban, habulin mo muna yung iba. Hindi naman ganyan eh, di ba? Yung pagnanakaw ng pera ng bayan, kahit gano'ng kalaki o gano'ng kaliit man yan, dapat it must be penalized by law. Hindi depensa noon, hindi depensa ngayon, hindi magiging depensa kailanman na po pwede bang habulin nyo muna yung iba bago nyo habulin yung ginawa ko sa public funds na yan. That's what about this. It doesn't make sense. That's not a legal, that's not even a common-sensical defense niya. Actually, in a way, it's similar doon po sa privilege speech ba? Or ano bang tawag doon sa speech ni Senator Cheese? Manifestation speech? daw. Oo. Kahapon na nagsabi siya na bakit ako lang? May iba rin na dapat kayong lahat eh. guilty Dapat or sarap something. sabihin. Dapat kayong lahat, 'di ba? Walang excuse dapat, 'di ba? So yun, I think that's a good observation, 'di ba? May mga accusations na kinote pa nga. Anong actual sinabi mo sa USEC ng DPWH. Pero yung sagot mo ay ba't ako? Ba't hindi yung iba? That's what about TSM tawag dyan. Hindi depensa yan. Sagutin mo ano yung mga accusations against you. Why don't you sign a waiver of your bank, yung mga bank accounts mo for the public to see whether totoo ba yung mga sinasabi mo in public niya. And Attorney Ligutan, may isa pa nga somewhere along the lines yung sinabi pa ni Senator Escudero na kaya daw parang nakita niya yung takbo ng impeachment complaint ay hindi naman talaga for accountability. Ang sinasabi niya para sa kapangyarihan daw po yun. Bilang kayo po yung nagsampa, katulad sinabi niyo kanina, ano ang dating nito sa inyo? We beg to disagree. Like what I said, yung grupo po ng third set of complainants, binubuo ng mga pare, ng mga civil society leaders, ng mga lawyers. Walang politika doon. It was not motivated by politics. Zero. Nada. Wala. It was pure, it was out of pure desire to hold accountable yung vice president, yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. So walang politika doon. That was purely out of the desire ng mga complainants to hold her accountable like any other public official for that matter, Jack. And bilang po masasabi ko bang political observer rin po kayo, attorney, and bilang abogado, ano po sa tingin niyo yung mga dapat sagutin? If you could name maybe two na maaring dapat sagutin ni Senator Cheese na mga inaakusa sa kanya, ano po ito?
Okay, number one, yung pagtanggap niya ng election funds from a contractor, from somebody that is dealing with government, bawal sa Omnibus Election Code. Yan. Pangalawa, di ba? I think nakikita natin yung mga reels, di ba? Yung mga nakita natin yung mga reels na sinasabi na sangkot siya sa flood control project. Di ba? Kinote siya, di ba? Ano sabi niya? Parang, I'm paraphrasing, sabi niya, alam ko yung ginagawa niyo sa DPWH, di ba? So parang giving a hint na okay din siya. So instead of attacking somebody else that is also being accused of benefiting from these flood control projects, okay? It would be better off po para kay Senator Escudero na sagutin niya yung accusations against him. Wag pong i-deflect sa iba. Wag pong i-deflect sa iba yung controversy. Pero isa rin parang what struck me also yung sinabi niya parang he can defend himself pero sabi niya who will defend the institution. Pero yung tanong niya, why is the institution under siege now? Is it because of them? Diba sila naman yung inaakusahan na naglustay ng pera ng bayan, sila yung may kasalanan. But under siege yung Senate as an institution. So huwag niyang ipasa sa iba. Sagutin niya directly, let him sign. Why don't he sign? A waiver na pwedeng buksan sa publiko yung mga bank accounts niya. And balik po tayo dun sa, sa impeachment complaint. Kasi kung mapapansin nyo, mabilis yung araw. Ngayon nga, September na, then October, saglit na lang po, nasa February na tayo in which pwede na kayo ulit magsampa ng impeachment complaint. Pero bago tayo dumating dun, wala pa po bang balita doon sa motion for reconsideration na isinampa sa Supreme Court? Kasi bago na ang Senate President po natin yun at nangako na kung sakaling pumabor ay pwede na lang alisin mula sa archive yung impeachment complaint. Unfortunately, Jack, no, so as of now, walang movement. No? Yung motion for reconsideration na final, I think 4 na grupo ay nakabinbin pa rin sa Supreme Court. Saka walang movement sa Senate. Yung I think what I would like to say is yung movement, no, to hold the Vice President accountable for the way she handled the confidential fund. Hindi yan mutually exclusive sa paghahabol rin ng mga responsible for the multi-billion flood control project controversies. Dapat habulin lahat. Hindi dapat natin pagpilian. Dapat habulin lahat ng pwedeng habulin yung mga taong sinasabing sangkot sa paglustay ng pera ng bayan. Hindi dapat depensa na dapat unahin. Dapat unahin yung mas malaki, yung mas maliit. It's not a defense. Dapat sabay-sabay. Impeachment or holding accountable those responsible anytime, anywhere dapat check sa kanila. And attorney, yun nga, pag binila mo, 4 na buwan na lang yan till February. Ano ho yung mga lessons learned na nakita natin kung sakaling magsasampa tayo ng impeachment complaint? Kasi may mga bagong rules na na pag-isipan, na pag-aralan nyo na po ba kung ano magiging next move po ninyo, yung mga nagsampa po ng impeachment complaint noon? I have to be honest, no, hindi pa pinag-uusapan kung magpa-file ba ulit. Kasi for us, it's not yet a lost cause yung nakabinbing motion for reconsideration. Pero alam mo, Jack, sa kanina, no, what is true, ano yung hindi natin madideny, after the Supreme Court decision in Duterte versus House of Representatives, naging mas pahirapan po yung pag-i-impeach ng isang public official, which unfortunately hindi dapat ganoon. I have to repeat that because of that decision, mas pahirapan na po yung pag-i-impeach ng isang yung isang impeachable public official, which should not have been the case. Dapat yung pag-i-impeach, pagpapaalis, pagpapanagot ng isang public official, dapat mabilisan, dapat hindi ganito kahirap ninyo sa kanya. Alright, maraming salamat po, Attorney Amando Virgil Ligutan. Salamat, Thank you sir. so much.